Savior and everything. I found my way to you. In all my days, you are there. You never fail me, Lord. Brought me in to your arms and carried me away. You held me close, now I'm free, free to serve you, Lord. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. When I pray and cry to you, kneel before your throne. When we go our separate ways, you call me back again. I'm forgiven of my sins. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. You captured my heart. Now I am yours forever. You're my God, my precious Lord, salvation of the salvation of the I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. I will lift my eyes to you. I surrender my whole life. I'm alive because of you. I was lost, but now I'm found. O Panginoon, maraming salamat po
sa kaligtasan. Salamat sa kapatawaran. At salamat na patuloy mo kami pinatatawad. Patuloy, Panginoon, ay nililigtas. Minsan kami naligaw, pero ngayon natagpuan mo kami. Maraming salamat po. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan may di nagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Dumaan man ng pagsubok, okay lang ako, isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat.
wala kang katulad, Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus, sa'kin ay hindi nagbabago. Laging tapat, kailan may tinagkulang. Sa bawat araw, ikaw ang aking sandigan. Ikaw ang buhay ko, ikaw ang aking lakas. Sa buhay man may kabiguan, okay lang ako. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus. Magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat, wala kang katulad, Panginoon. Isisigaw ang pangalan mo, Panginoong Jesus, at magtitiwala lang sa'yo, pagkat ikaw ay Diyos, laging tapat, wala kang katulad, Panginoon. A blessed evening mga kapatid. By God's grace, muli na naman po tayo nagsama-sama para mag-aral po ng salita ng Diyos. But before anything else, I would like to give thanks to our God for the opportunity at siya pong pinagmulan po ng ating pag-aaralan. I also want to express my gratitude to our beloved Bishop Louie and Pastor Norma for allowing me to stand before you tonight. So bago po tayo magsimula, mas maganda po mga kapatid, humingi muna tayo ng gabay sa ating Panginoon. Tayo po yung manalangin, yuko po natin ang ating pamaulo. Lord, we thank you so much, Panginoon, for bringing us together once again to study your word. We pray for your wisdom, your knowledge and understanding. Yung spirit of conviction mo, ang dumaloy po sa puso ng bawat isa po sa amin. Liyo mo kami sa anuman po mga gawa ng kaawa. Ikaw po ang mangusap, ikaw po ang manguna. At dalangin namin yung mga kapatid namin na galing sa malalayo at galing sa trabaho, ihatid mo na safe and sound sa kanilang mga tahanan na sa gayon ay umabot po sa aming pong pag-aaral. Basbasa mo kami, Panginoon. Liyo mo kami sa spirit of error at ikaw po ang mangusap at alam mo, Panginoon, na wala akong magagawa kung wala ka, Panginoon. Samahan mo kami ng Holy Spirit mo, God. At salamat po, Panginoon, sa tagumpay. Ito po'y samot dalangin namin in Jesus' name. Amen. So last week, we have discussed part 2 po regarding Naaman, the series in which we learned about how God showed this initiative in Naaman's life. And kung paano po ang ating Panginoon moves to surprise outsiders. However, tonight, as we continue with Naaman, pag-aralan naman po natin about Gehazi's greed in connection sa kwento po ni Naaman. So brothers and sisters, ang buhay po natin is full of crossroads. Araw-araw, hindi po nabibigo na ang bawat isa po sa atin ay tumayo po sa hindi po nakikitang intersection. On one side, nandoon po yung daan patungo sa pagsunod. Surrender to God, andun yung trust in His Word, at kahit na po na mukha po itong foolish or inconvenient. And on the other side, nandoon naman po yung pundaan patungo sa greed. Andyan ang self-interest, andyan ang pride, at yung pong craving for more, even at the cost of integrity. So ito pong dalawang daan na ito ay mukha pong magkaparehas po sa simula. Pero magkaiba pong destinasyon ang dinadala po nito. Ang isa po ay patungo sa buhay, at yun namang isa po ay patungo sa pagkawasa. At yan po ang pag-uusapan po natin ngayong gabi. So brothers and sisters, hindi po matanggap ni Gehazi that his master refused Naaman's gifts. Ang nasa isip niya, kapag hinayaan po nilang makaalis ng libre ang isang mayamang foreigner nang hindi nagbabayad, para po siyang nagsasayang ng pagkakataon na kumita at magkaroon ng pera. That is why he resented Elisha's
decision. At nagdesisyon ngayon siya to take matters into his own hands. Ano po ginawa niya? Hinabol niya po yung chariot ni Naaman at nag-fabricate po siya ng kwento about sons of the prophets na nangangailangan daw ng silver at ng garments. Sa pamamagitan po ng ginawa niyang kwento, ay nasecure naman po niya kung ano po yung kinikrave ng puso niya. Kaya lang, in gaining wealth, he lost something greater. Ano po yun? The purity of heart. Yan po ang nawala sa kanya. Yung pong kanyang pagsisinungaling kay Naaman was serious. Pero yung pong pagsisinungaling niya po kay Elisha revealed a deeper problem. Ang buong akala niya po at iniisip niya po, he could deceive the man of God and escape with profit. Yun ang akala niya. Yet, ito pong si Elisha, discerning Gehazi's heart, confronted him. Glory to God, ganyan po ang ating pong beloved bishop. Sa Diyos lang po ang kapurihan, mataas po at malakas po ang kanya pong discernment. Na napakahalaga po niyan sa isa pong namumuno. Kaya mapalad po tayong lahat. Now, balikan po natin si Gehazi. Akala po niya na nasecure niya po yung mga garments at yung silver po. But instead, ang nasecure niya po ay yung pong ketong ni Naaman. Mga kapatid, yung pong silver na tinago niya po sa bahay niya ay pwede pong pakinisin po yan. At i-admire. Pero yung pong balat niya would now forever show the price of greed. Ibig sabihin, yung pong iniisip niya na kayamanan ay naging lason pala po sa kanya. At ito po ay katulad po ng isa pong magnanakaw na nagnakaw ng treasure chest perhaps only to find it radioactive. So makinang sa mga mata, kumikislap, pero napaka-deadly pala hawakan. At ganyan po ang greed. It always works that way. It promises gain but delivers ruin. That means, ang greed po never pays, but destroys. Wawasak or sumisira po yan. At sa hindi po nakakalam, yung pong pagbagsak po ni Gehazi ay hindi po isang isolated na kwento. It echoes through the entire Bible bilang babala po against the destructive power of greed. Kaya nga po sa Matthew chapter 6 verse 24, ang sabi po rito, you cannot serve both God and money. Si Jesus Christ po mismo ang nagsabi, hindi niya po sinabing it would be difficult. Kung di imposible daw. Ano po ibig sabihin? The heart cannot hold two masters. Hindi po ubra. Once nag-rule po ang pera, hindi po natin alam, God is dethroned. Akala po kasi ni Gehazi, pwede niya pong paglingkuran parehas, obeying the prophet while secretly serving silver. Pero at the end of the day, ginawa po siyang pag-aari ng silver. At katulad po niya, ganun din po sa panahon po natin. Kung minsan, dahil po sa sobrang pagkayod po ng iba, ay naipagpapalit na po ang gawain, which should not be the case. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, for the love of money is a root of all kinds of evil. Notice, ibig sabihin, it is not money itself. Kundi yung pong pagmamahal po, yung pong obsession at yung pong hunger that corrupts. At dinagdag pa po ni Apostle Paul na ito pong craving na ito has pierced many with griefs. Nakatulad po ni Gehazi who was pierced with leprosy. Na hindi niya po alam na siya po ang nagdulot po nito sa sarili po niya. Kaya nga po ang sabi po sa Hebrews chapter 3 verse 12, beware, brethren, lest there be in any of you an evil heart of unbelief in departing from the living God. For your information, ang greed po is not simply an economic issue. Truth be told, yan po ay isa pong spiritual disease that can cause even insiders like Gehazi to fall away. Nakita nyo naman po sa bansa po natin, ilan na po ang nagkasabit-sabit because of the issue, because of greed.
they fall away. In fact, sinet po ng Bible si Gehazi in typological company. Katulad po ni Simon Magus sa Acts chapter 8 na sinubukan niya pong bilhin yung pong Holy Spirit. At katulad naman po ni Balaam or Balaam in 2 Peter chapter 2 na minahal niya po ang gain from wrongdoing. At hindi lang po yan. Siya din po ay typology ng mga modern false teachers na gumagamit po ng merchandise gospel para po pagkakitaan. So kaya nga po ang tanong po sa atin, are some chasing ministry success for God's glory or for their own gain? Lagi po natin pakatatandaan, until now yung pong silver ni Gehazi ay patuloy po yung bumubulong and still tempt ministers and even believers and members alike. At marami na po ang natukso po dyan. Kaya nga po tuluyan na po nawala sa pananampalataya na hindi mo po mamamalayan na unti-unti ka na palang hahatakin palabas po ng church. Kaya po, which voice are we obeying? Kayo lang po ang makakasagot niyan. However, yung pong mga kwento ni Naaman at ni Gehazi ay hindi lang po basta history lessons, kundi they press on our lives today. Sa paano pong paraan? Para po sa lahat ng mananampalataya, hindi po makapagliligtas ang pagiging malapit po sa mga spiritual leaders or churches. Hindi ko po sinasabing masama. In fact, okay po yan. Walang masama maging close po tayo sa kanila at dapat lang po. Pero hindi po ibig sabihin na sila po ang savior or magliligtas po ng mga kaluluwa po natin. Nakita niyo po si Gehazi, nakatira na po siya mismo sa bahay ng propeta. Yet, yung pong puso niya ay malayo po sa Diyos. Alam niyo po, ang proximity to the things of God ay hindi po parehas as obedience to God. Magkaiba po yan at malaki po ang pagkakaiba niyan. Pwede po tayong umattend ng bawat Sunday service, GBS, SFD, alamin, kabisaduhin pa natin ang bawat kanta natin, pati yung mga talata sa Bible, at nakaupo ka pa sa pinakamalapit sa altar o sa pinakaharap pa if you want to. But unless yung pong puso po natin yields to God's word, you risk Gehazi's faith. Samantala, sinaaman po na isang foreigner, yung pong kanyang pagsunod, ang nagdulot ng buhay po sa kanya. That is why we need to check and examine ourselves if we are obeying God personally. Or tayo po ba ay umaasa lang po sa borrowed closeness to others' spirituality? Kayo lang po ang makakasagot niyan. Now, meanwhile, para naman po sa mga namumuno, sa mga leaders, we need to guard against greed. Remember, ministry is not merchandise. Tinanggihan po ni Elisha yung po mga regalo po ni Naaman para i-preserve po ang glory ng Panginoon. Pero mabigat, ito po si Gehazi turned ministry into profit. At naging babala po ito for all time. Ang mga leaders po ay kailangan po mag-resist sa subtle temptation po to turn calling into career. Anointing into advancement, or yung po mga miracles into money making. Kasi po ang iba po, sinasamantala po ang mga member. Kung malaki magbigay, mayaman, merong kakayanan, kung ano-ano po ang hihingin. Kahit hindi naman po kailangan ng church. Or otherwise, gagamitin po ang church para lang po pagkakitaan ng mga membro. Huwag po, matakot po tayo sa Diyos, mga kapatid. Hindi ko po sinasabi na huwag po magbigay ang mga tao dahil kailangan po ng church ng finances. Para pambayad po ng mga pertaining bills, mga expenses, at makapagbigay at some point ng mga allowances at mga offering, lalo na po sa mga manggagawa at sa mga nangangailangan. Pero hindi po ibig sabihin nito na samantalahin naman po ng mga leaders ang mga members. Kaya po sinabi po sa Matthew chapter 10 verse 8, freely you have received, freely give. Ibig sabihin ng mga tunay po ng mga shepherds, feed the flock. Pero ang mga false shepherds feed on the flock. Kaya sa lahat po ng ginagamit po ng Diyos, siguraduhin po natin that we are called to shepherd the flock at hindi po gatasan ng mga tupa.
While para naman po sa ating lahat, I just want you to know na ang tunay na pananampalataya po comes from submission to God. Hindi po ito nanggagaling by chasing material gain. Nakita nyo na po si Naaman. Yung pong pagsunod po niya ang nagpalaya po sa kanya. While yung pong greed naman ni Gehazi, ang gumapos po sa kanya patungo sa kahihiyan. Madalas po kasi ang sinasabi ng world, ng sanlibutan, sa maraming tao, na ang kalayaan po is having more. Pero ang sinasabi po ng Bible sa atin, ang freedom or ang kalayaan po is surrendering more. And always remember, obedience may cost pride. It may cost comfort or reputation, but it always leads to life. Yan po ay nagdudulot po ng buhay even though there is a cost to pay. That is why we need to choose carefully. Ano bang daan ang gusto po nating lakaran? The narrow way of obedience or the broad way of greed? Think about it. In fact, there are modern illustrations about greed. Isa-isahin po natin. First, yung pong the corporate scandal. Noong early 2000s po, meron pong American Energy Company. Enron was hailed as one of the most successful companies in America. Yung pong mga leaders po nito manipulated the profits. Tinago po nila yung mga utang at yumaman po sila ng yumaman while deceiving investors. For a time, they looked unstoppable. Mukhang hindi kayang pigilan. Pero ang mabigat po rito, lumabas po ang katotohanan. Billions were lost at libu-libong mga empleyado ang nawalan po ng trabaho. At yung po mga top executives went to prison. Does this ring a bell sa nangyayari po sa paligid po natin? However, ano po ang kinalaman nito sa kwento ni Gehazi? Gehazi's silver and garments look like gain. Pero ito po ay merong dala, merong pong bit-bit na nakatagong pagkawasak. Ang Enron Empire ay kumislap, pero ito po ay bumagsak sa ilalim ng greed. It is the glittering collapse. Ibig sabihin, greed may promise gain, yes, but in the end, it leaves shame and ruin. Yan po ang mapapala mo sa dulo. Kaya nga sabi ng Mark chapter 8 verse 36, for what will it profit a man if he gains the whole world and loses his own soul? Ibig sabihin, hindi po maikukumpara ang kaligtasan ng kaluluwa sa wealth or material gain. Second, the church exploitation. Alam niyo po mga kapatid, meron pong isang televangelist na minsan nangako siya sa members niya ng miracles, ng blessings, bilang kapalit po ng seed offerings. Kaya ano po nangyari? Yung mga tao po mailed in money, expecting healing, expecting miracles, but later, ang nakakalungkot, it was revealed na yung pong preacher ay ginamit lang po yung pondo, yung mga binigay na pera, yung mga nalikom niya na pera, para lang po magpatayo ng mga mansion at bumili ng mga luxury jets. Ano nangyari ngayon? Many left or nawala po ang pananampalataya. Not because God failed, kung hindi dahil si Gehazi corrupted the ministry. As for Gehazi, he tried to merchandise Naaman's miracle. Likewise, yung mga modern ministers po who sell God's gifts, ay inuulit lang po ang kanya pong kasalanan. So it is selling what God gives freely. Therefore, the gifts of God cannot be bought or sold. They flow freely to the humble who obey, not the greedy who exploit. So ibig sabihin ng mga kaloob po ng Diyos ay hindi po nabibili or naibebenta. Ito po'y malayang dumadalo yung mga ito sa mga mapagpakumbabang masunurin. Hindi po sa mga sakim na mapagsamantala. Now, punta po tayo sa pangatlong illustration, the simple worker. Brothers and sisters, meron pong isang kwento tungkol sa isang Christian janitor na ang pakiramdam niya that God was calling him to do tithe or to give tithes, to pay tithes faithfully.
Kahit na yung sweldo lang po niya, ay halos kulang pa po ng pambili ng pagkain niya. So nung una, it seemed foolish. Para bagang lumubog ka rin sa maputik na ilog katulad ni Naaman. Pero nung sumunod po siya, ano po nangyari? God opened the doors. Binuksan po ng Diyos ang pintuan para sa kanya. Years later, he testified. Sabi niya, I never grew rich, but I never went hungry. And my children all served the Lord. Ano po ibig sabihin? Ganun din po kay Naaman. He obeyed and received new life. So the janitor obeyed and saw God's faithfulness. It is obedience that brought life. Therefore, obedience may not make you wealthy, but it will make you whole. Bubuin ka niyan. Kasi po, even though greed may enrich you for a moment, pero hindi mo alam, ay unti-unti ka nitong bubulukin ang kaluluwa mo habang buhay. Now, at this moment, tingnan naman po natin ang kwento base sa historical context. Now, ito pong si Naaman, kung mapapansin po ninyo, isa pong Syrian general, kaaway ng Israel, could humble himself and receive God's healing. Ano po ang pinahayag nito patungkol po sa kagustuhan po ng Diyos to raise up righteousness, kahit na mula po sa kasaysayan, he was labeled unrighteous. Mga kapatid, nakakagulat po talaga ang kwento po ni Naaman. Kung ito po'y titignan po natin laban sa backdrop of history. Hindi lang po kasi siya isang foreigner. He was a commander of the Syrian army. Yung pong very army that harassed, that invaded, that humiliated Israel. Para sa Israel, Naaman represented oppression and hostility. Para sa kanila, ganun si Naaman. Sa bawat historical at national standard, he was the enemy. And yet, itong taong ito, ang siyang nakatanggap ng God's miraculous healing at sinabi pa niya, indeed, now I know that there is no God in all the earth except in Israel, sa 2 Kings chapter 5 verse 15. Ibig sabihin, God's righteousness cannot be confined to borders. It cannot be confined to bloodlines. It cannot even confine sa mga national histories, hindi po. Israel's instinct was to exclude, but God's instinct was to include through grace. Tinawag po ng kasaysayan si Naaman na kaaway, pero sinulat po siya ng langit into the testimony of faith. Ano po ibig sabihin nito? God can raise up righteousness from the ranks of those we least expect. Ganun po ang Diyos. Kaya pong itaguyod po ng Diyos ang kabanalan mula po sa mga taong hindi po natin inaasahan. So mga kapatid, theologically, yung pong paggaling po ni Naaman foreshadows the gospel reaching the Gentiles na sinabi po ni Apostle Paul sa Romans chapter 9 verses 25 to 26. As he says also in Hosea, I will call them my people who were not my people, and her beloved who was not beloved. And it shall come to pass in the place where it was said to them, you are not my people. There they shall be called sons of the living God. Ibig sabihin, in Jesus Christ, outsiders become insiders. Not by pedigree, but by faith. Kaya nga po ang tanong po sa atin, who are the Naamans in our world today? Sino nga ba? Yung ba mga tinatawag na unworthy? Yung mga unclean? O yung po mga kaaway? Hindi po natin alam. Baka nag-aantay po ang Diyos para ipahayag po ang kanya pong righteousness through them, through these people. Kasi po yung pong kasaysayan na tinawag na ng isa na unrighteous, it is not the final word. Bakit? Because God's grace writes a new story. Ganyan po ang biyaya ng Diyos. Gagawa yan ng panibagong kwento, ng panibagong istorya. So, ever at this point,
ano naman po ang biblical context ng kwentong ito? Have you ever wondered bakit po pumayag si Naaman na tagalabas na sumunod sa isang humiliating command na lumublob sa Jordan and walk away cleansed? Habang ito si Gehazi na tagaloob naman, live daily with the prophet's power, but walk away cursed. Alam niyo po, madalas po ang Bible ay nanggugulat sa pamamagitan po ng mga reversals. Bakit ko po sinabi? Nakita niyo po yung kwento ni Naaman sa 2 Kings chapter 5. Isang outsider to God's covenant ay nakatanggap ng instruction that sounds humiliating. Ang sabi sa 2 Kings chapter 5 verse 10, go and wash in the Jordan 7 times. Nung una, nag-resist po siya, ayaw niyang pumayag. Offended that Israel's river seemed beneath him, yet, sa isa pong decisive moment of humility, siya po ay sumunod. Kaya ano po ang resulta? Healing, restoration, at confession ng pananampalataya sa Diyos ng Israel. And by contrast, si Gehazi na nakatira sa bahay ni Elisha at nakikita yung mga miracles sa araw-araw, unfortunately, ay hindi po makasunod. Nung tumanggi po si Elisha sa mga regalo ni Naaman, Gehazi plotted to grab them. In doing so, he disobeyed God's heart, lied to Naaman, and even lied to Elisha. Kaya ang reward po was not blessing, but leprosy. Yun po ang reward. Kung saan nilinis si Naaman mula po sa sakit na yun. Ano po ibig sabihin po nito? Being close to holy things is not the same as obeying God. Yung pong pagiging malapit mo sa mga banal na bagay ay hindi po kaparehas ng pagiging masunurin po sa Diyos. Magkaiba po yan. Naaman obeyed one humiliating word and found life. Pero si Gehazi po disobeyed one clear principle and found ruin. Ibig sabihin, ang outsiders mo can become righteous through obedience, while insiders can fall under judgment through disobedience. Yung mga tagalabas mo ay nagiging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod, habang ang mga tagaloob po ay maaaring mailagay po sa ilalim ng paghatol sa pamamagitan ng pagsuway. Sumunod po si Naaman sa isang nakakahiyang utos at natagpuan niya po ang buhay. Pero ito po si Gehazi ay sumuway sa isang malinaw na prinsipyo at nauwi sa kapahamakan. Ibig sabihin, ang mga tagalabas po ay maaaring maging matuwid sa pamamagitan ng pagsunod, samantalang ang mga tagaloob ay maaaring maparusahan dahil sa pagsuway. At ganyan po katindi ang disobedience. Nakita niyo po si Saul eh. Hindi siya sumunod kay Samuel eh. Hindi siya dapat mag-alay, pero nag-alay siya. Kaya nagresulta, nawala po yung kaharian sa kanya. Ganyan po katindi ang hindi po pagsunod. However, going back sa topic po natin theologically, ang sabi ng Matthew 20:16, so the last will be first and the first last. Ano po ibig sabihin? Ang righteousness is not inherited through possession, but received through obedience. That is why the question is this: is our faith merely about proximity lang? Being near to preachers, to churches, sa mga miracles, or ito po ba ay isang personal na obedience? Sino po ba ang ginagaya po natin? Yung humility ba ni Naaman? Or yung pong greed ni Gehazi? Pag-isipan po natin maigi. Pero alam niyo po mga kapatid, napakalinaw na po ng verdict ng Bible. Obedience, even from an outsider, brings life. Disobedience, even from an insider, brings ruin. Now, punta naman po tayo sa theological context. Yung pong kwento po ni Naaman na higit pa po sa isa pong healing miracle. Kung hindi ito po ay isa pong theological portrait of salvation. Bakit ko po sinabi? Siya po ay isang Gentile, uncircumcised, outside the covenant of Israel, at tinawag na unclean or marumi by leprosy.
Sa bawat standard po ng batas at ng heritage, wala po siyang karapatan na mag-expect po ng habag mula po sa Diyos ng Israel. And yet, God reached across those boundaries at binigyan siya ng kagalingan, hindi dahil He belonged by birth, kung hindi dahil siya po ay sumunod ng may pananampalataya. In which theologically, ito po si Naaman ay naging po isa pong nabubuhay na foreshadowing of what Paul would later write sa Ephesians chapter 2 verses 8 to 9. Hindi po inachieve sa pamamagitan ng ritual sacrifice yung pong kanyang paglilinis, ng national privilege, hindi rin po, or personal merit, kung hindi sa pamamagitan po ng humble faith sa salita po ng Diyos. Na inanticipate po ng gospel ang pagkakatong ito sa paano pong paraan. Just as Naaman dipped 7 times and came up with skin like a child's, naging kutis bata siya. Gayon din po yung mga makasalanan are washed in Jesus Christ and born again. Yung pong kanyang kwento ay nagpapakita po ng righteousness po ng Diyos ay isang regalo, not a wage. Ang mga tagalabas po ay naging tagaloob hindi sa pamamagitan ng heritage but by faith. That is why sa panahon po natin ngayon, marami po cling to status. Some cling to traditions. Others sa religious performance. Pero tinuturo po sa atin ni Naaman na ang kaligtasan po belongs to the humble heart na sumusunod po sa mga salita po ng Diyos even when it looks foolish. Kaya po, this theological truth is timeless hanggang sa panahon po natin applicable. Obedience rooted in faith brings life. Why? Because righteousness is always God's gift of grace. At kung mapupuna po ninyo, meron pong biblical theological bridge. Ano po ibig sabihin? Paano po sa tingin po ninyo, yung pong greed po ni Gehazi ay sumasalamin po sa kwento po ng 3 typology na binanggit natin kanina. Si Balaam, si Simon Magus, at ng mga false teachers. Yung mga tao na tumayo na malapit po sa katotohanan ng Diyos but chose profit over purity. Yung pong paghabol po at paghangad po ni Gehazi sa silver at sa garments ni Naaman ay hindi lang po isang personal failing. Kung hindi, ito po ay isa pong parte ng isang mas malaking biblical pattern sa paano pong paraan. Una, si Balaam po sa Numbers 22 hanggang 24, kahit na isa po siyang propeta, nakilala po ang boses po ng Diyos. He was enticed by the promise of riches mula po kay Balak. Kaya yung pong greed po ni Balaam ultimately led Israel into sin. At katulad po ni Gehazi, pinagpalit niya po ang purity of prophetic service for material gain. Now, what about si Simon Magus sa Acts chapter 8 verses 18 to 20? Siya naman po, nakita niya po yung kapangyarihan ng Holy Spirit sa mga apostoles. Kaya ginawa niya, nag-alok kayo siya ng pera para bilhin ito. Sinubukan niya bumbilin. Pero ano pong ginawa ni Peter? Peter rebuked him. Ang sabi sa kanya, may your silver perish with you. Because you thought you could obtain the gift of God with money. Akala mo makukuha mo ang kaloob ng Diyos sa pamamagitan ng pera. At katulad po niya, Gehazi in the same spirit, tried to merchandise kung ano po yung libreng binigay po ng Diyos. And meanwhile, habang si Paul naman sa 2 Peter chapter 2 verses 1 to 3, but there were also false prophets among the people, even as there will be false teachers among you, who will secretly bring in destructive heresies, even denying the Lord who bought them, and bring on themselves swift destruction. And many will follow their destructive ways. Why? Because of whom the way of truth will be blasphemed. By covetousness, they will exploit you with deceptive words. Sa pamamagitan ng covetousness, they will exploit you with deceptive words. For a long time, their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber.
Sa madalit sabi, dito po, echoing Balaam, ay binabalaan naman po niya yung mga false teachers who, in their greed, exploit yung mga tao or exploit you with false words. Brothers and sisters, higit pa po sa physical disease yung pong leprosy po ni Gehazi. Kung hindi, ito po ay sumisimbolo ng spiritual corruption na kumakapit po sa kahit kanino who commercializes God's grace. Kaya malinaw po yung bridge. Si Gehazi, si Balaam, si Simon Magus at yung po mga modern false teachers. Lahat po sila ay nakatayo po malapit po sa katotohanan ng Diyos. But their greed betrayed them. That is why the question is, are we imitating Elisha's purity or Gehazi's greed? Are we serving God's glory or using God's name for personal gain? Again, kayo lang po ang makakasagot niyan. However, para sa ating mga mananampalataya, yung pong trahedya po ni Gehazi lies in this. Siya po ay nakatira sa bahay ni Elisha, the prophet of God. Day after day, nakikita niya yung mga miracles katulad ng raising of the Shunammite son, yung pong multiplication of oil, yung pong healing of poisonous tooth. Narinig niya po yung mga salita ng propeta at nakita niya po yung kamay po ng Diyos na kumikilos. Yet wala doon sa proximity na yun ang nagbago po ng kanyang puso. Nung dumating po ang tukso, greed ruled him. And sa panahon po natin, many believers mistake proximity for obedience. Maaaring ang iba malapit sa pulpit, close to the worship team perhaps, close to the altar, close to church leaders, pero yung pong pagiging malapit sa mga banal na bagay ay hindi po parehas as submitting to a holy God. Ibig sabihin, sitting in a garage does not make you a car as well as sitting in a church does not make you obedient. Kaya po nirebuke po ni Jesus Christ yung po mindset na yan sa John chapter 8 verse 39. Ang sabi ng mga Hudyo, Abraham is our father. Pero ano po sagot po ng Panginoon? If you were Abraham's children, you would do the works of Abraham. Sa madaling sabi, inheritance and proximity are not enough. Hindi po sapat. Obedience is required. Hindi po sapat ang mana at pagiging malapit. Kailangan pa rin po ng pagsunod. Para sa atin, this is deeply practical. Kailangan po natin i-examine ang sarili po natin. Ako ba ay sumasandal sa pananampalataya ng aking pastor? Or ng magulang ko? Or ng church community ko? Or ako ba ay personally sumusunod sa salita po ng Diyos? Remember, salvation is not borrowed. Hindi po yan hiram. It is lived. Pinamumuhay po yan. Kaya nga po, kung tatanungin po natin ang ating po mga sarili, ang pananampalataya po ba natin is real obedience or just comfortable proximity? Lagi po natin pagkatatandaan, tayo po ay binabalaan po ni Gehazi that the latter leads only to ruin. Now on the other hand, para naman po sa mga leaders, when Gehazi ran after Naaman, hindi lang po pa sa silver at garments po ang hinabol po niya. It was status, it was wealth, and security apart from God's will. Sa kamay niya, mukhang okay yung po mga garments, pero kumalat po ng parang apoy yung ketong sa kanya. At ang matindi, nakakahawa po yung kanyang greed. Hindi lang po nito minansyahan ang kanyang sarili, kung hindi minansyahan din po nito yung reputasyon po ng gawa ng Diyos. At sa panahon po natin, some face the same temptation. The garments may not be Syrian robes, pero yung pong hatak ng materialism, yung influensya, or even yung pong applause, palakpak ng maraming tao, nakakalunod po yan pag hindi po natin binantayan. Yung silver, maaaring hindi mga barya, pero mga hidden motives. Katulad ng preaching for popularity, manipulating offerings, building ministries on self-promotion instead of Jesus Christ. Ibig sabihin, when leaders turn ministry into merchandise, sila po ay nagtatanim ng mga seeds of corruption
sa kabuuan ng komunidad na hindi po nila namamalayan. Kaya po yung pong what begins as a compromise in one heart ay maaring kumalat na katulad po ng ketong through the body of Christ. Kaya po sinabi po sa 2 Peter chapter 2 verse 3, by covetousness, they will exploit you with deceptive words. For a long time, their judgment has not been idle, and their destruction does not slumber. Binabalaan po ni Peter of this very danger. False teachers who exploit through greed. At gayon din po si Apostle Paul. Sa 2 Corinthians chapter 11 verse 7, did I commit sin in humbling myself that you might be exalted? Because I preach the gospel of God to you free of charge. Pinaalalahanan niya po ang mga taga-Corinthians that he preached the gospel free of charge. Para wala pong mag-isip na pinagkakakitaan niya po ito. At hindi lang po yan. Even Elisha modeled the same. Tinanggahan niya po yung regalo ni Naaman para po ang Diyos lang po ang makatanggap po ng kapurihan. In other words, leaders must guard against Gehazi's spirit. Tandaan po natin, ministry is not a business at lalong hindi po ito for sale ang gospel. Kung ano po yung tinagap natin na libre, we must freely give. As said in Matthew chapter 10 verse 8. That is why kung tatanungin po tayong lahat ng Diyos, pagtitignan po ba kaya ng Diyos ang puso po natin? Ano kaya makikita niya po rito? Will He see the humility of Naaman that brings life? Or the greed of Gehazi that leads to ruin? Alam niyo po, sa bandang huli po ng kwento ng 2 Kings chapter 5, dalawang tao walked away from the presence of God's prophet. One walks away healed, restored, and testifying na walang ibang Diyos kundi ang Diyos ng Israel. And the other walks away diseased, corrupted, at habang buhay na minarkahan ng kahihiyan. Hindi po heritage or opportunity or proximity ang pagkakaiba. The difference was the heart. Yung puso. Yung puso po ni Naaman bowed low. He humbled himself, obeyed God's word, kahit na mukhang foolish, pero nakatagpo ng buhay. Pero yung puso ni Gehazi rose in pride. He coveted silver and garments, disobeyed God's principle, pero nakatagpo po ng pagkawasak. At yung pong kanilang kwento ay nagsasabi po sa atin that your heart, our heart, determines our inheritance. Mga kapatid, lahat po tayo carry the choice between Naaman's humility and Gehazi's greed. Para sa iba, it is the temptation of hidden sin. At sa iba naman, it is pride in ministry or trust in wealth or the desire for recognition. Pero hindi po natin kayang lokohin po ang Diyos. Yung pong kanyang spirit still discerns the secret motives of the heart. Nakikita ng Diyos ang laman ng bawat puso po natin. Just as Elisha discerned Gehazi. That is why ang tanong po sa atin ng Panginoon, will we walk away from God's presence, cleansed, katulad ni Naaman, or corrupted, na katulad ni Gehazi? Nakalatag po ang inheritance of life at ang inheritance of ruin. But the road you choose will reveal the truth of your heart. In other words, the choice is yours to make. So sa pagkakataon pong ito, dito po nagtatapos ang topic po natin regarding Naaman the Syrian. Na alam ko po marami po tayong napulot na aral sa kanya, magmula po sa mga leaders, sa mga mananampalataya, at gayon din po para sa ating pong lahat, na naway lahat ng ito ay maisa puso, maisa isip po natin. At huwag po tayo mapahintulot, lalo na po sa greed na katulad po ni Gehazi. Dahil lahat po tayo ay pwede pong pasukan nito. Whether you are a leader or not, or isang ordinary member ka lang. Kaya po sa pagkakataon pong ito, magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil patuloy niya tayong pinapaalalahanan. Ayaw po kasi ng Panginoon na mapahamak po tayo. Ayaw ng Panginoon na mauwi po tayo sa hindi maganda. Kaya kahit minsan masakit po yung sinasabi po sa atin ng Panginoon, tanggap lang. Bakit? Kasi po ikabubuti po natin yan. Ganyan po magmahal po ang ating Panginoon. Kaya dapat po sa bawat topic na napapakinggan natin, encouragement man, rebuke man, masakit man, masarap man, tanggap lang po tayo ng tanggap. Dahil yan po ay para po sa ating pong lahat.
So sa pagkakataon pong ito, tayo po'y magpasalamat po sa ating pong Panginoon. Yuko natin po ang ating pong Pangulo. Tayo po'y manalangin. Lord God, we thank you so much, Panginoon, sa mga salita mo na narinig po namin ngayon. Lord, we pray na hindi lang po ito manatili sa aming pong isip, kundi ito po'y maisa puso po namin at maisa buhay po namin araw-araw. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maging masunurin, lalo na po maging mapagpakumbaba po sa iyo. Huwag mo pong hayaan na pumasok po sa puso po namin ang greed o anumang kasakamian, katulad na nangyari kay Gehazi, Panginoon. Lord, teach us to be content and to always trust your ways, whether leader man kami or hindi, or ordinary member lang kami. Paalala mo sa amin na lahat kami po ay kailangan manatiling tapat po at totoo po sa iyo. Salamat po sa patuloy na paggabay mo po sa amin. Muli sa iyo po lahat ng kadakilaan at papuri sa dakilat matamis sa pangalan mo in Jesus' name. Amen. Glory to God. Tonight's message is a reminder po sa ating pong lahat po yan. Pinapaalalahanan po tayo ng ating Panginoon. Hindi lang po patungkol sa obedience, kundi patungkol po sa kapangyarihan po ng habag po ng Diyos to transform life. At sa ating po mga first-time viewers, nakita po natin ang pagbabago po sa buhay po ni Naaman, where you labeled as a sinner, condemned, stricken by sickness. Alam niyo po, all it takes is the faith to dip in the living water. At ngayon po, God is instructing you sa gabing ito, hindi lang po ito coincidence, kundi naniniwala po ko'y kinakausap po kayo ng Diyos. Ang kailangan mo lang gawin ay maniwala ka at sumunod po sa gospel of salvation that will lead you to transformation. Kapag sinabi po nating salvation, ang sabi po sa Ephesians chapter 2 verse 8, for by grace you have been saved through faith. Malinaw po na sinabi ng talata, we're saved by grace through faith. Kaya alam po ang tanong, saan po tayo mananampalataya at maniniwala? That is the question. It is found in 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to 4. Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which also you received and in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast that word which I preached to you, unless you believed in vain. For I delivered to you first of all that which I also received, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that He was buried, and that He rose again the third day according to the Scriptures. Sa madalit sabi, we need to believe in the gospel of Jesus Christ. Yung pong death of Christ, yung burial of Jesus Christ, at yung pong resurrection of Jesus Christ na kailangan po natin sampalatayanan at paniwalaan. Kaya alam po, ang tanong is believing enough. Pag tayo nanampalataya, tayo naniwala, wala na po tayong gagawin, tutulok at hihinto na po tayo doon. Alam niyo po, ang sabi po ng 1 Peter chapter 4 verse 17, for the time has come for judgment to begin at the house of God. And if it begins with us first, what will be the end of those who do not obey the gospel of God? Ano daw ang katatapusan, ano daw ang dulo doon sa hindi sumunod sa gospel ng ating Panginoon. So sa madalit sabi, the gospel of Christ must be obeyed. Pag tayo nanampalataya, tayo po'y naniwala, kailangan lakipan po natin ang pagsunod. Ang gospel po, hindi po matatapos sa pananampalataya, hindi rin po matatapos sa believing, kundi ito po'y sinusunod. Kaya lang po, another question is this, how will you obey? It is found in the book of Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi po rito, then Peter said to them, repent, and let every one of you be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Spirit. Now, first is repentance. We're going to ask for forgiveness. We're going to confess our sins. Hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Naniniwala po ako, kahit pakiramdam mo, ang dami mo nagawang kasalanan, patong-patong, mabibigat na kasalanan sa harapan po ng Panginoon. But for as long as andun po yung genuine repentance sa ating po mga puso, yan po ang tinitingnan ng ating Panginoon, yung po taos-puso na pagsisisi. Believe me, my friend, the Lord is willing and able to forgive your sins. At dyan din po papasok yung pong death to sin. So yan po yung first step. We need to repent.
Second, and be baptized in the name of Jesus Christ. So tayo naman po ibabautismo sa tubig, ilulubog po tayo sa tubig in the name of Jesus Christ po yan. So kung una, siya po ay namatay, tayo naman po ipapatay naman po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan naman po ng repentance. Pangalawa, siya naman po inilibing, tayo naman po ililibing naman po natin ang ating mga kasalanan sa pamamagitan po ng water baptism. Ang sabi po sa Romans chapter 6 verse 4, so therefore we were buried with him through baptism into death, that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Sa madalit sabi, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Why? Because that water is the type of the blood of the Lamb that takes away the sins of the world. Hindi po ito paghuhugas ng dumi ng katawan, kundi ito po'y pagalis po ng ating po mga kasalanan. So yan po yung pangalawang step, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. Now, the third step is we need to receive the gift of the Holy Spirit. Siya naman po yung nabuhay na magbuli. Andun papasok ang transformation, yung ating pong regeneration. Sa madalit sabi, tayo'y mababago na po. Nabanggit yan sa Romans 8:11. Ganyan din po sa Titus chapter 3, verse 5. In fact, once we receive the gift of the Holy Spirit, we're also receiving power. Power saan? Sa lahat po ng mga first-time viewers, aminin nyo man hindi, lahat tayo may kahinaan. Minsan, pinipilit po natin magbago, 1, 2 buwan. Pero sa mga susunod na panahon, bumabalik ka sa dati. Bakit po? Kasi po sarili lang po natin. But you know what? Once you receive the gift of the Holy Spirit, yan po yung sinasabing power. Power saan? Power to overcome all our weaknesses. At yan din po yung magpapaalala po sa atin para makasunod po sa kalooban po ng ating Panginoon. So take note dito po, 3 bagay na ito ay kailangan maganap po sa ating po mga buhay. First, we need to repent. Second, we need to be baptized in the name of Jesus Christ. And third, we need to receive the gift of the Holy Spirit. And that is what we call the good news, and that is the gospel of Jesus Christ. So at this moment, sa lahat po ng first-time viewers, pwede po ba na itaas po natin ang ating pong 2 kamay, bilang tanda ng pagsuko, yuko po natin ang ating pong mga ulo, and please repeat after me with this prayer, na habang binabanggit po ninyo ang panalangin nito, nandun po yung taos-puso, na tayo po humingi po ng tawad sa ating Panginoon, habang sinasabi niyo po ang panalangin nito. Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo bilang isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa lahat ng aking mga pagkakamali at pagkukulang. Sa oras na ito, tinatanggap po kita bilang sariling tagapagligtas at tinatanggap po kita bilang Diyos ng aking buhay. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, ikaw ay nilibing, at sa 3 araw ay nabuhay na magmuli. Tulungan mo po ako makapagsimula ng bagong buhay at idagdag mo po ako sa iyong kaharian. Maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Yan po yung first step. Para sa pangalawang step, andyan po yung ating po mga telephone numbers sa baba po ng mga screens po ninyo. Pwede po kayong tumayag dyan para makapagpaschedule po tayo ng water baptism or otherwise. Andyan po ang ating pong FB page. Iwan lang kayo ng mensahe para masagot po namin to give you further instructions. So next week, do not be absent as we are going to talk about another topic. This time, hindi po isang tao, but group of people. So once again, God bless every one of you, and to God be all the glory. Is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our